Sir Ryan and Sir Julius, let us have our opening prayer. So tayo po tayong lahat. Let us bow our heads and pray. Panginoon, minsan pa labis po kami nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat rin sa mga magulang na nakiisa sa huling pagpupulong ng taong ito upang lalo po naming mapaayos ang daloy ng lahat ng mga programa na magaganap sa taong ito. Ganun din, O Diyos, sa mga dapat pang asikasuhin at bigyang pansin ng mga magulang. Kaya muli, ang papuri at pasasalamat ay para sa iyo lamang na aming Diyos na mabuti, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, you may now be seated po. Makinig po tayong mabuti. Tatalakayin ko po ng dahan-dahan at sa sarili nating wika para po tayo ay lalong magkaunawaan. Unang slide, nakalagay po dyan ang nalalapit nating huling markahan. Fourth quarterly exam ngayon pong May 16 to 17, Thursday at Friday. So ito na po yan, darating na week. Lahat po ng balanse natin, dapat po fully paid na tayo kasi nagbigay na po kami sa inyo ng napakahabang panahon. Mula po noong Agosto, pinagbigyan po namin kayo hanggang Abril. Ngayon naman po ako'y nakikiusap na kami naman po ang inyong pagbigyan. Dahil po ang ating paaralan, hindi naman po libre ang tubig, ang ilaw, ang internet, at hindi rin po libre ang teacher. So, sana naunawaan niyo po kami sapagkat sa mahabang panahon ay inunawa rin po namin kayo. At sa araw at oras ng exam ay sarado po ang ating opisina dahil dyan po inaasikaso at inaayos ang lahat ng atin pong accounting. Nagkakaroon po tayo ng check and balance. So umaasa po ako na kayong lahat po ay wala na po talagang bayarin. So kung hindi pa po kayo nakakabayad, simula po sa Lunes hanggang sa Miyerkules, dapat po bayad na po tayong lahat. Maliwanag po ba? Salamat. Sumunod na slide, meron pong clearance ang lahat ng ating mga estudyante. Mula po yan sa kinder
hanggang grade 12. Kung tayo po ay nag-aral ng kolehiyo, nagtatrabaho sa opisina, bago po tayo lumisan, ay meron po tayong tinatawag na clearance. At yan po ay ibibigay sa May 17, Biyernes. So napansin nyo dyan, lost, crumpled, messy, dirty, etc., magkakaroon ng fine ng 100 pesos per student kapag kanila po yung nawala, nalukot, narumihan. Bakit po natin ginagawa yon? Upang madisiplina ang ating mga mag-aaral. Minsan po kasi sa tagal kong guro, mula edad 20, huminto lang po ako ng pagtuturo nung edad ko ay 55 hanggang 54 po ako nagturo dahil napansin namin sa mga mag-aaral na kapag bigay ngayon, bukas wala na. Hindi naman po nila yan pwedeng i-xerox, i-reduplicate. Kasi po may school logo yan na nakatatak sa likod ng clearance plus pirmado ng mga administrative secretary natin. So bakit po natin ginagawa yon? Para ang ating mga mag-aaral, sa batang gulang pa lang, ay magkaroon ng disiplina, ingatan ng isang bagay na ibinigay sa kanila. Kaya inaasahan ko po na ang ating mga mag-aaral ay susunod sa patakaran. At kayong mga magulang ang susi upang ang ating mga mag-aaral ay talagang disiplinado. Sapagkat ayon sa pag-aaral, ang pagdidisiplina nagsisimula sa tahanan, pangalawa lamang sa paaralan, sapagkat sa buong buhay po ng inyong anak ay hindi naman po kami ang kasama, kundi kayo po ang kasama nila. So umaasa po ako na nagkakaunawaan tayo dyan. So kung ang inyong anak ay masunurin at talagang iniingatan lahat ng documents na binibigay sa kanya ng kanyang guro, walang problema. Nagkakaproblema lang pag hindi marunong sumunod at hindi maingat. Maliwanag po. Sunod na slide. So ang student signing of clearance ay mula May 20 hanggang 24 lang. So ibig sabihin, lahat ng pangalan ng kanilang mga guro nakalista doon. Ang mga administrative or assistant and administrators nakalista rin doon. Kaya dapat mula Mayo 20 hanggang Mayo 24, tapos pirmado lahat ng kanilang clearance ng mga focal person. At ito po ay isusumiti nila sa kay Sir Ryan Roncales. So nagkaroon po kami kanina ng maikling pagpupulong upang mas maayos po tayo. Next slide. So ang schedule ng practices, May 23, Huwebes. Hindi na po May 24 dahil ang DepEd ay nagbaba ng anunsyo na meron pong seminar kaming lahat ng school administrators ng May 24. Kaya May 23, Thursday na po ang practice. Kung ang inyong anak ay napasama sa honor student and special awards mula grade 1 hanggang grade 5, 7 hanggang 9 at grade 11, sharp 1 p.m. po, dito ang practice. Bawal po ang late ha, dito ang practice. So pag dinala nyo po ang inyong mga anak at napasama sa honor student at special awards, sila lang po ang aakyat dito, kayo po mag-antay sa baba. Okay po ba? Kung ang inyong anak ay kasama sa moving up and graduation, kasi kanina yung iba ay hindi nakadalo, mula kinder, grade 6, grade 10, grade 12, sharp 3 p.m. po ang practice dito rin po sa ating JCPP Auditorium. Bakit naman dito, Pastora? Kasi ang init eh. Di ba? Mahirap kasi pagka laging naiinitan, di ba? Kaya dito na lang po ang ensayo natin. Dahil libre naman po namin itong pinapagamit. Yun nga lang, medyo madadagdagan ang aming bayarin sa kuryente. Pero okay lang yan. Bine-bless naman tayo ni Lord. So nagkakaintindihan po tayo dyan, ha? Kaya pagkatapos ng aming deliberation sa May 21, matik yun, ipipm kayo kagad ni Sir Ryan, nakasama ang inyong mga anak
sa awardees, then may tungkulin kayong gagawin. Ano kaya yung pastora? Sige, tingnan natin ang susunod. So yung cleaning and compilation day po natin ay sa May 24. By batch ito. So ibig sabihin, ang May 17, which is the last day of your children, kung wala silang gampanin sa paaralan, at hindi sila napasama sa mga honor student, at hindi sila napasama sa moving up and graduation, tapos na ang klase nila. Maliwanag po ba? Pero kung mapasama sa moving up, graduation, at saka sa honor student, may practice sila ng May 23. Doon ko lang po sila makikita. At babalik sila ng May 24. Sa kinder to grade 3, wala nang compilation, wala nang cleaning day kasi si advisor na ang bahalang mag-asikaso. Sa grade 4 hanggang grade 6, wala nang cleaning day pero may compilation day ang lahat ng grade 4 to grade 6. So iyan po ay ating gagawin ng schedule batch by batch, hindi po sila maghapon o kalahating araw sa paaralan. Kaya inaasahan ko po na susundin natin ang schedule kasi once na sila ay nag-appear, doon pa lang po pipirmahan ang kanilang mga clearance. Pero kung kayo may mga anak na junior high hanggang senior high, ibig sabihin grade 7 hanggang grade 12, may cleaning day sila and compilation day, pero sa cleaning, chosen students lang po. Kasi kung kayo naglilinis ng bahay at napakaraming pauli-uli, hindi nalilinis lalong dumudumi. Kaya mas maganda na yung kaunti lang na masipag, mabilis kumilos, tapos ang trabaho. Kaysa ang dami, naghaharutan, yung nilinis, marumi pa rin. So nagkakaintindihan po tayo. Kung mapili ang inyong anak, abay pumalak pa kayo. Ibig sabihin, ang inyong anak ay napaka-responsable. Paano naman, pastor, ay hindi napili? Palagay ko, i-train mo pa na maging responsable. Baka sa susunod na taon, mapili na siya. Ganun lang naman kasimple yun Kaya dapat pala yung anak ko hindi masyado masipag para hindi mapili Ay, wag kayong ganun. Ma-proud kayo kasi pagdating sa trabaho niyan, believe me, hindi po yan mawawalan ng trabaho at lagi yang ibubus o pupurihin ang kanilang boss. Kaya kayong mga mamit daddy, kayo talaga ang susi ng tagumpay ng inyong anak. Pangalawa na lang po ang paaralan. Maliwanag po ba tayo dyan? Sunod na slide. So sa lahat ng grade 12, meron po yung inyong mga anak na baccalaureate ceremony. Grade 12 lang po. Sa May 27, Lunes po yan, dito rin gaganapin sa ganap na alas 5 ng hapon. Basta may anak kayong grade 12. Kung wala naman po kayong anak na grade 12, hindi sila kasama rito. Maliwanag po ba? Diretso tayo, sunod na slide. Ang kasuotan o attire. Okay, slide, guys. Where's the slide? Ayan. Para nataranta na yung nag-slide rito Huwag mo na makipagkwentuhan. Sige, isa pa. Ayan. Ang attire natin sa baccalaureate, sa ceremony, yung pong grade 12 lang yung boys na anak ninyo, long sleeve with black necktie, black pants, and black shoes. Pero nung nag-defense sila, nag-final defense sila, lahat yon nakita kong suot na nila. Kaya wala na kayong problema. So girls naman natin, 3/4 po na white blouse, black skirt below the knee, and black sandals. So sila lang po ang a-attend Kailan? Sa May 27, alas 5 ng hapon, dito po sa JCPP Auditorium. Pero ito po ay para lang sa grade 12. Kung wala naman kayong anak na grade 12, hindi sila kasali. Next slide. Eto na tayo. May graduation and moving up fee. 1,500. So inaasahan ko po na sa 1,500, bayad na tayong lahat bago mag-May 15. At ang inclusions dyan, yung toga nila na merong cap and gown, may sash pa yan para sa grade 6 and grade 12, at may sash naman para sa kinder and grade 10. At kasama rin dyan ang pagkain ng isang anak
at isang magulang. At kasama rin dyan sa 1,005 ang graduation certificate na naka-frame at ang graduation picture na naka-frame. Ngayon, after ng event, wag na wag iuwi ang toga at ang sas. Kasi pag inuwi nyo at nawala, meron kayong 1,000 pesos na fine. Pero to God be the glory, last year, wala namang ganong senaryo dahil ang inyong mga anak at ang kanilang guro ay talagang well-informed sa lahat ng yan. So maliwanag po ba tayo? Kaya tiyakin nyo na bago kayo lumisan sa event area ay naibalik sa advisor at pirmadong binalik ninyo. Pag walang pirma, ibig sabihin nasa inyo pa. Kaya hahantingin namin kayo. Wala kayong takas. Hindi namin kayo tatantanan, although si Mike Enriquez ay sumakibilang buhay na. So maliwanag po. Okay, next slide. Ayan, may recognition fee na 500 pesos kung ang inyong anak ay napasama sa honors, special awards na student. At ang inclusions ng 500 pesos ay may pagkain na for one student and one parent. Liliwanagin ko lang po, doon po sa ating area or event area na paggaganapan ng recognition, moving up, and graduation, limited lang po ang pwedeng sumama. Kaya kung meron kayong kamag-anak na isang truck, dun lang sila sa labas. Okay, maliwanag po. Siguro naman po, wala naman kayong kamag-anak na isang truck. Ano po? So, one student lang and one parent. Makulit si mami o kaya si daddy. Sige, pagbibigyan namin kayo, one student and two parent lang. Provided, mag-a-add kayo ng 100 pesos para sa inyong pagkain. Nakakahiya naman, nabigay namin yung dalawa, yung isa, nakatingin lang na ganun. Di ba? Mukha namang, ayaw po naming maging timawa siya. Hindi, joke lang. So, magbabayad din po kayo. Kaya sasabihin niyo po in advance, andyan po si Sir Ryan, sa atin pong registrar, kung may add-on na parent. Pero may mga pumunta sa amin na, Pastora, pwede po bang dalawa lang ang kakain? Titingin na lang ako. Walang problema doon. Kung feel mo talagang lagi kang nakatingin sa pagkain, walang problema. At ikaw ay nagda-diet, walang problema sa amin yan. No? Provided na one student and two parent lang po talaga tayo sa area. At sasabihin ko sa inyo, hindi ganong kalamig yung area, magdala na kayo ng sandamakmal na pamaypay. Okay po ba? At least alam nyo na. Baka mag-coat and tie po pa kayo, mahirapan po kayo. Next, sa ating recognition day, lahat ng honor students, special awards, mula grade 1 hanggang grade 5, 7 to 9 and 11, sa Robinsons Mall tayo, Cinema 1. Yung lahat ng nakarating sa Cinema 4 last year, katapat lang po ng Cinema 4 ang Cinema 1. May 29 po yan, Miyerkules, sharp 2 p.m. We will start on time, katulad ngayon sa mga sanay malate, mga darling parent, ang Christ Jeros, mula nung tinatag 2008, hindi po talaga kami nagdi-delayed ng program. Dahil ang inyo pong lingkod, maraming trabaho, mga teachers natin, marami rin trabaho. Wala pong kasuotan ng inyong mga anak, kundi school uniform lang at black shoes. Dahil yun po ang ipinaalam natin sa Robinsons admin na talagang mga estudyante ang nandoon. Pag nag-iba ng kasuotan yan, baka ibig sabihin mayroong ibang event. Kaya alam nila na mayroong pong graduation and moving up and recognition sa araw na iyon. So mall hours po tayo, papasok kayo mismo sa entrance ng mall. Dapat po bago mag 2 p.m. naroon na kayo. May tao, wala. Magsisimula tayo. Dahil 4 na event po yon sa isang araw lang, naka-timetable na po ang school natin. So maliwanag po tayo dyan, ha? Then after po nun, kung sasabihin kong, Mommy, Daddy, and kids, you can now evaporate, ibig sabihin may susunod sa inyo. Maliwanag po. So wala akong samaan ng loob. Ngayon po ay sinasabi ko na sa inyo ng tapatan, na naka-timetable tayo, kaya mabilis ang pacing natin. Sumunod, kung ang inyong anak
ay Kinder 6, 10, and 12, moving up and graduation day. Diyan pa rin po tayo sa Robinsons Mall. Cinema 1, May 29, Wednesday, sharp 5 p.m. We will start on time. Wala rin silang kasuotan, kundi school uniform lang, tsaka black shoes. Hindi po tayo katulad ng ibang paaralan na super gastos. Doon tayo sa pagtitipid. Tsaka na lang kayo gumastos pag nasa kolehiyo na sila, yung graduation na nila na fourth year college. Doon na lang kayo gumastos. Ngayon, dahil yan naman ay mga bata pa, doon muna tayo sa katipiran. Kung saan tayo makakatipid ng lahat. Maliwanag po ba? So dahil yan ay may mga toga, may mga SAS, so dapat kayong lahat na mga parent, kasama ang inyong mga anak, pero doon lang muna kayo sa labas ng area, mga anak, papipilahin namin para sila lagyan ng toga at SAS, para pagpasok nila, pagmarcha nila, ay maayos tayo. Ngayon, kung kasya sila sa center aisle, doon lahat ng mga anak ninyo, sa dalawang chair, left and right, andun ang parent, yung mga julalay, dun lahat sa taas. Kung may julalay man nasasama. No? Doon kayo sa balcony ba yon? Tapos orchestra yung mga dapat gagraduate at yung mga parent. Well, anyway, bilang namin ng Silya, malalaman po namin yan at kami ay mag-a-announce from time to time. Parang awa niyo naman po, tumingin naman po kayo sa Telegram. At magpa-add po kayo sa mga teacher para nakikita nyo po ang ating mga announcement. Pero huwag kayong mag-alala. May ginawa po kaming kaparaanan ni Sir Ryan upang balik-balikan nyo lahat ng natalakay natin. Sunod. School year 2024-2025, classes starts po natin July 29, lahat ng umattend nung August na ating parent meeting, orientation, August 23, 2023. Sinabi ko na po yan sa inyo. Dahil magbabalik na po tayo sa June unti-unti. May transition tayo. So this school year, tapos tayo ng April. The following year, balik tayo ng June para ang bakasyon ng inyong mga anak ay April and May. At hindi na kayo panay ang chat. Bakit mainit? Pwede ba pastora? Pwede ba ang klase ganito? Wala nang magchat-chat. Ay, salamat naman. At ang enrollment natin ay bukas na po para sa lahat. So ito, namamanhik po ako sa inyo. Kung kayo po ay may mga anak na grade 6, papunta sa grade 7, 30 slots lang ang pwede naming tanggapin na grade 6 na merong subsidy or scholarship. Kaya unahan na lang tayo, magsabi na kayo kagad kay Sir Ryan at pwede na kayong magbayad ng tuition fee kung monthly kayo or cash. Kasi ang grade 7 natin, pagpasok nila, kung cash basis kayo, 5,000 lang in 1 year ang babayaran nyo. Kung monthly basis naman kayo sa incoming grade 7, 550 per month, ibig sabihin 5,500 lang. Bakit ganun po, kamura, pastora? Kasi nga, may subsidy tayo galing gobyerno. Kaya ang inyong mga anak, pagpasok ng grade 7 hanggang grade 10, scholar yan ng gobyerno. Kaya dapat nag-aaral sila ng mabuti at huwag silang absent ng absent. At ngayon, may binabana po ang DepEd na dapat kung nag-start sa Christ Jaros ng grade 7, tapos siya ng grade 10, DepEd contract, pipirma kayo. Kasi pagka the following year, inyo po siyang nilipat. Tinapos yung grade 7, nilipat nyo ng grade 8, babayaran nyo po yung tuition fee na 19,000 sa Christ Jaros. Dahil ibabalik po yun sa DepEd. Ganun na po ang patakaran. Kaya tiyakin nyo na inyong mga anak ay magtapos ng grade 10 sa Christ Jaros pag pinasok nyo ng grade 7. Kaya yung may mga anak dyan ngayon na pasok sa subsidy na 8, 9, 10, dapat tapos dyan. Kasi once na i-transfer nyo, pababayaran na po kayo ng DepEd, ibabalik sa kanila yung pera. Mautak rin yung gobyerno natin. Huwag lang kayo maingay. Pero naka-record. Hindi, joke lang po. Kung kayo ay may mga anak na grade 10, na papunta sa grade 11, huwag nyo na pong ilipat ng ibang school. Kasi sila po ay ESC grantees. Ibig sabihin, pagpasok nila ng grade 11, 200 pesos lang ang babayaran nila sa Christ Jaros. Saan ka pa? Umikot ka sa buong mundo. Wala kang makikitang ganyan.
Plus, meron pa silang isang libre na isang set ng uniform. Saan ka pa? Dito lang yan sa Christ Jaros. Wala kayong mapupuntahan na iba. Plus, ano pa ang maganda? Meron ng RFID, lahat ng ating mga estudyante pagpasok, para hindi na kayo mag-chat sa teacher, Ma'am, sir, nasa ng anak ko nawawala. Pag tap nila ng kanilang ID, alam mo, nasa loob na ng school. Pag tap nila paglabas, nasa labas na sila. Tiyakin nyo lang na yung inyong mga cellphone, tama ang ibibigay nyo kay Sir Ryan. Kasi pag mali, wala kayo matanggap. Tapos magreklamo kayo, Pastora, wala kami natanggap. Ano ba kasi ang number mo? Yung number mo pala, panahon pa ni Mahoma, wala na pala. Tapos kami sisisihin mo. So magkaintindihan po ba tayo dyan? So dapat lahat ng cellphone ninyo ay active at updated. Kung sakaling magpalit kayo ng cellphone number, ang pupuntahan nyo po ay si Sir Ryan. Siya po kasi ang admin ng RFID natin. Kaya, by God's grace, sa July 29, pagpasok, may ID na kagad. Hindi katulad nito mga nagdaan, magdi-December na lang wala pa tayong ID. Napansin niyo yon? Kaya kinakalampag ko yung gumagawa ng ID. Ano ba, willing ba kayo magbigay ng ID o walang ID sa loob ng 1 taon? So kinalampag ko na po yung gumagawa. At by God's grace, pagka-enroll ninyo, at talagang solido na kayo dito sa Christ Jaros, isama ang inyong anak. Pero kung ang inyong anak ay dating estudyante ng Christ Jaros this year at enroll nyo this coming school year, meron po sila sa aming file. Yung inyong class picture, di po ba may inset yun? Hindi pa naman nagbago ang mukha. Ayun po ang ilalagay namin ulit. Maliban na lang, kung nung kinder siya, grade 12 na yung pa rin ang mukha. Yun ang malaking tanong. So, nagkakaintindihan po ba tayo dyan? At naka-uniform yon. Ngayon, kung meron kayong mga kakilala na gusto mag-enroll sa Christ Jaros, ayun, bibihisan na lang namin ng costume ng uniform ng Jaros at pipicture na kagad ni Sir Ryan dahil i-chat-chat kayo ulit, Mami, Daddy, kunin niyo na yung ID kasi pag July 29, magtatap na sila lahat. Huling-huli na natin yung laging late. Ayan. At pasusulatin natin ng 3 pages na I will not be late anymore. Tapos nasakop yung first class niya. So dapat po i-discipline natin ang ating mga anak na gumising ng maaga sapagkat ang pasukan naman po natin ay 8 to 5 p.m. Saan ka pa nakakita niyan? 8 to 12 tapos 1 to 5. Di po ba? Hindi sobrang aga, hindi naman sobrang hapon, hindi naman sobrang late, sakto lang. Sapagkat ginawa po nating office style. At this coming school year, by God's grace, magkakaroon po tayo ng maraming mga changes dahil tayo po ay dadalawin ng PEAC. Mag-a-announce po kami sa inyo from time to time para yung ating pong mga estudyante, mga teachers ay prepared. And by God's grace po, this school year, nag-apply po tayo para may subsidy rin ang elementary. Sana makapasa tayo. Parang ang subsidy ata ay 10,000 in 1 year, mula kinder hanggang grade 6. Abay, malaking bagay din yon, di po ba? So ipag-pray nyo, kasi nag-submit pa lang po tayo ng proposal at letter of intent at magkakaroon po ng meeting lahat ng mga nag-apply ng subsidy sa elementary. Kaya scholar na rin ang elementary kung tayo po ay maaprubahan kasi dadalawin muna nila tayo. Para ba yan sa junior high, dinalaw muna po tayo at nakapasa tayo ng first dalaw, kaya scholar ang inyong mga anak. Second dalaw, nakapasa ulit. Third dalaw, nakapasa ulit. Ngayon, fourth dalaw na. So, pag-pray nyo na makapasa tayo, kasi scholar ang inyong anak mula grade 7 hanggang grade 12 kung nagsimula yan sa Christ Jaros ng grade 7. Kaya nga, I am encouraging all the parents ng grade 10, huwag nyo nang ilipat yung mga anak nyo. Diyan na lang sila sa Christ Jaros. Total, meron naman diyang STEM, GAS, ABM, UMS, na strand, maliban na lang kung ICT, wala talaga. Pero, kung kayo'y magulang na nag-iisip ng mabuti, tiningnan ko yung curriculum ng ICT, wala namang kaibahan sa STEM, sa GAS, sa ABM, at saka sa UMS. Pare-parehas lang naman. Nagkakatalo lang yan sa kanilang specialized subjects. At kadalasan naman ang kumuha ng ICT at saka textbook, awa naman ng Diyos, hindi naman rin nila nagamit yung kanilang mga kinuha pagdating ng college. Dahil pagdating ng college, nagbago na naman ang isip. Kaya nga tama ang Bible.
unstable mind, no? A man who is unstable ay hindi talaga maganda po yun. Kasi a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya hindi maganda talaga yung laging dalawang isip. Dapat isa lang. So nagkakaintindihan po ba tayo dyan? Tingnan mo, meron kaming mga estudyante ng Christ Jeros umalis. Kasi gusto ng bagong ambience, environment, hindi matiisin eh. O ano nangyari? Bumalik sila ulit. Yung mga magagaling naming estudyante, pumasok sa ibang eskwelahan dahil hindi naman sila kilala. Nag-fail yung mga subjects nila. Tapos ngayon, na-build na sila ngayon, hindi ngayon nila makuha yun dahil na-build na sila, nagbayad sila ulit sa Christ Jeros. Meron pong ganyang mga senaryo. Kaya kayo mga parent, kayo dapat ang nasusunod kasi kayo nagpapaaral. Bakit sila nasusunod? O, sabi nga ng isang parent, kung gusto mong lumipat ng ibang eskwelahan, paaralin mo yung sarili mo. O, wala siya magawa. Dapat tayo mga parent ay strict and may word of honor para nila maintindihan na ang buhay ay hindi basta-basta. Ang hirap sa mga parent natin ngayon, maraming konsentidor. Kaya ang inyong mga anak, pumailan lang sa tunay na mundo, nahirapan sa trabaho, umiyak, nag-resign. Dahil kayo ang problema ng mga parent. Huwag niyong ipapamper ang inyong mga anak. When I was young, nako, parang matagal pa to alam niyo ba, nung grade 2 ako, natanggal yung butonis ng damit ko. Sabi ko sa mother ko, Ma, natanggal yung butonis ng damit ko. Kumuha ka ng sinulid, kumuha ka ng karayom. Akala ko naman, mama ko magtatahi. Anong gagawin ko dito, ma? Ipasok mo yung sinulid sa karayom, okay? Habaan mo, buhol mo sa dulo, ano susunod, ma? Itapat mo yung butones doon sa yung natanggalan, tahiin mo. Grade 2. Grade 2, nagsasaing na rin ako. Grade 4, namamalengke na ako. Nako, yung ating mga estudyante ngayon, tumanda na lang, nag-junior high, senior high, walang alam sa buhay. Kasi si mama at si papa, huwag gagawin yan, anak, ako na yan, ako na yan. Ako, tinuturuan yung maging bonjing yung mga anak ninyo. Yung mother ko nung araw, dahil 7 kaming magkakapatid, ang sabi ng mother ko, kung ayaw nyo maghugas, kumuha kayo ng dahon ng pandyan, saging, doon kayo kumain, itapon lahat ng plato. Ay dahil ako'y panganay, so ako po ang nag-meeting sa mga kapatid ko dahil 7 kami. Ikaw Monday, tagahugas ka, umaga, tanghali, gabi, ako Tuesday. At the very young age po, puro meeting ang ginagawa ko. Tumanda na lang ako, puro meeting pa rin. Ay, sabi ko, ganun pala talaga. Pagkatapos po, wala kaming katulong. Kami at the age of 10 years old, namamlansya na ako ng pantalo ng father ko at damit ng mother ko, barong Tagalog ng father ko. Nakahirap talaga. Pero ngayon, ang tanda na ng mga anak ninyo, hindi marunong mamlansya, hindi marunong maglaba, hindi marunong maglinis. Naku, mga mamit daddy, turuan nyo sila habang sila'y bata pa, mahirapan kayo pagtanda. Matanda na kayo pa naglalaban ng damit ng anak nyo. Wag po ganon. Sa Japan, kinder hanggang grade 3, wala silang curriculum kundi values lang. Doon kayo makakita na ang eskwelahan ng Japan, walang janitor. Lahat ng estudyante, tagalinis ng CR. Kinder hanggang grade 3 po, tinitrain nila maglinis ng CR, ng mga wall, magtanim, magwalis. No? Ang Pinoy, akala mo naman mga mayayaman. Na? Bakit ka pinagwalis ng teacher mo? Nagbabayad ako dyan. Bakit ganun? Di ba? Naku, talaga naman makari ako wagas. No? Kala mo milyon ang binayad sa amin. Mga mami, nagiging totoo lang kayo, tawa ko ng tawa dyan, baka sa paglabas, ito si Pastora Raquel, humanda talaga ito sa atin Abangan natin sa kanto Nagiging totoo lang po ako, na wag po talaga natin yung mga anak natin pabayaan na palaasa sa atin. Kaya po, by God's grace, kaming 7, talagang totally independent po kami. Hindi naman independent na rebelde, no? Ibig sabihin, kaya naming tumayo sa sarili namin. Pag pinagalitan kami ng boss namin, pinagsabihan kami, okay lang yan. Matapang dibdib namin. Ngayon, napagalitan lang, Mama, yung classmate ko, inaway ako. Di ba ngayon? Saan yung classmate mo? Sugurin ko. Pero nung araw, pag sinabi mo yun sa magulang mo, ay kasalanan mo yan, mahilig ka makipag-away. Kung nanahimik ka ba, kung di ka maharot, di sana walang away. O di ba, sinisisi pa na tayo ng nanay natin ngayon, ako ang mga nanay, masyado talaga silang overprotective sa kanilang mga anak. So hindi pa uli ang lahat, mga mamit daddies.
i-train natin ang ating mga anak. Ano sabi sa Proverbs 22:16? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya mami at daddy, kung gusto niyo pa po magpaaral sa Jeros, ay pwede na po kayo mag-enroll sa Lunes. Kung gusto niyo pa. Kung ayaw niyo naman, ay okay lang. Kasi hindi naman namin kayo pinilit na mag-enroll dyan kung sa kayo dumating. Ngayon, kung aalis kayo, kung rin kayong aalis. Pero mas maganda, sama-sama tayo, di ba? Para masaya. Okay. Next. Ayan. Ang release of report cards natin, graduation picture natin, release of certificates ay sa June 7 po, 2024, Friday, between 9 to 4 p.m. Ang hahanapin nyo, either si Sir Ryan, ang inyong lingkod, si Ma'am Abigail, at saka si Ma'am Noami. Kasi si Sir Deo nasa ibang lupalop ito, no? May ibang assignment po siya. Kaya medyo hindi nyo na pa mapagkikita ang kagwapuhan ni Sir Deo. Si Sir Deo po, si Sir Julius, tsaka si Sir Ryan, single na single po yan. Manang-mana sa kanilang administrator. Ang inyong administrator, single na single, pero for the Lord na po talaga ako. Kasi, siya nga pala, 60 na ako next year. Kaya wag niyo akong i-stress. By July, hindi pala next year, ito palang year na to, July 25. Ka-birthday ko po si Sarah Hieronimo eh. Pero hindi naman po tayo si Sarah. Kaya, wag niyo na po ako masyadong i-stress. Nandiyan na po sa inyo, sa harap sa inyo si Sir Ryan. Sila Ma'am Abigail at saka si Ma'am Noami. So sana po, ayan, closing prayer na po tayo. Sana naman po, magsama-sama tayo ng matagal. Yan. So ngayon po, wala kayong problema kasi lahat ng mga nakalimot ay meron po tayong ibibigay na record. Recorded po to. Tingnan nyo, ganyan namin kayo kamahal. Abangan nyo lang sa YouTube. Ano nga ba yung sinabi ni Pastora Raquel? Napakadami. O i-play nyo yung YouTube. Yan. Maliwanag po. Pero bago kayo umalis, may pamimigay muna pong flyers sa inyo si Sir Deo. Sir Deo, isa-isa lang. Kasi ibang mga parent kanina, naging dalawa. Sige, get one and pass. Andyan po yung flyers natin. Akin na, pahingi ako ng isa. Pa-assist na lang, Sir Ryan, no? Andyan po yung flyers natin. Nandito na po lahat. Pwede po kayong mag-recommend. Kung may recommendation po kayo, meron po tayong mga freebies. Sa first 50 po na mag-e-enroll ng cash, meron kayong free 10 notebooks na halagang 500 pesos. Abay, siyempre, maganda yung free kayo sa 500. Yung 500, pwede nyo na ibili ng ilang kilong bigas. Doon naman sa first 50 na mag-e-enroll ng installment, meron naman kayong libreng 5 notebook. Sa 5 notebook, magkano yun? 250. Pandagdag na rin yun ng ating ulam. Yan. So, nandyan na po lahat. Mababasa nyo dyan, tuition fee and other school fees, preschool, grade 1 to 3, grade 4 to 6, grade 6, grade 7 to 8, pag ESC grantees, grade 9 to 10, pag ESC grantees, grade 11 and 12, dito sa side na to, grade 7 to 8, pag non-ESC, grade 9 to 10, non-ESC, and grade 11 to 12, non-ESC. At nariyan na rin po ang ating other fees. Sa school uniform, tela lang po. Ngayon, kung meron na kayong mga damit dati at dito pa rin kayo sa Christ Jeros, yung mga estudyante nyo meron ng uniform, ay pwede po kayong magdagdag. PE uniform, notebook. So, meron na po tayo ngayon. Ayan po yung mga books natin. Naka-incorporate na po dyan ang Highlights Library at ang ating RFID. At sa likod po, ang ating mga school requirements at ang ating enrollment procedures. Kopya nyo na po yan. Kung may i-refer kayo, may incentives po kayo doon. Sa incoming grade 7 and 11, tama ba, Sir Ryan? Incoming grade 7 and 11, pag may ni-refer po kayo, meron po kayong 500 pesos na incentives, pwede po nating i-convert yon sa mga bayarin niyo sa school kung may i-refer kayo. Kung may i-refer naman kayong kinder hanggang grade 6, 7 hanggang 8, ano, sir? Grade 8 to 11, grade 8 to 11, hindi, grade 8 to 10. 100 lang. At saka grade 12, 100 lang. Basta 7 and 11 lang po ang may 500 kayo. Basta po ay officially enrolled. Hindi yung nag-inquire lang. Tapos matatanggap nyo po yon. Siyempre, pag na-build na namin yon at tatawagin namin kayo, ano ba, Mami at Daddy, converted ba sa iyo yung bayarin o ibigay namin sa iyo yung 500?
Converted ba sa bayarin o ibigay namin sa iyo 100? Ganun po. Kaya kayo po ay mag-promote ng mabuti. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong napakabuting kalooban at kayo po ay nakiisa. So tayong lahat po ay tatayo para sa ating closing prayer. At kung kayo po ay may mga personal question, right after ng closing prayer, pwede naman po akong kausapin personally. So let's bow our heads and pray. Panginoon, salamat sa mga magulang na may kabutihan sa kanilang kalooban, nakiisa sa aming pagpupulong. Dalangin ko, anuman ang kanilang mga hanap buhay, anuman ang kanila, Panginoong kinaabalahan ngayon, lagi mo silang bigyan ng proteksyon at gabay. Dalangin ko rin, O Diyos, na matapos namin ang taon na ito na napakaganda ng daloy, at kung hindi ka pababalik at sila'y muling mag-enroll sa Christ Jesus, magsama po kami muli sa 10 buwan ng punong-puno ng kabutihan at kadakilaan sa iyong gabay. Muli, ang papurit pasalamat ay sa iyo lamang na aming Diyos na mabuti. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ba'y magsabing, Amen. Thank you so much po mga mami at daddy. God bless you po. Napakababait nyo. Sana dito pa rin kayo. Ayan. Bye-bye po. Yung po may mga concern, pwede naman po kayong lumapit sa akin. Kung wala naman po, goodbye na po. Thank you so much po.